magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, magpapasalamat sa Kanya. At si Master ang lumilating doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating lamang na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Kay ligaya kung matapos ang mga gawain sa lupa, sa pagdala ng tinubos doon sa bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Sa pangalan ng PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kaming maganyaya sa inyo na makikinig sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan at malinaw na pag-iisip, upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan na pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan na lahat nakasulat sa Biblia. At kung mayroon mang mga referensya na binasa po namin, ito ay binabasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At itong programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, mapakinggan po ito dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado, at sa Kidapawan sa Teleradyo sa Ronda FM. Mapakinggan po ito ang programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Linggo. At doon sa Pagadian sa DXRT FM, mapakinggan po ang programa na ito sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. At ngayon magkasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PEDM. Ito naman po si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. At ako rin si Arturo Saltarin. At ito naman po si Rodi Camos. Ito naman po, kapatid na Bobby Arado. At ito naman po ang inyong lingkod, Evangelista Brother Jerry Villacora Amudja. At ito naman po ang inyong kapatid, Rumira Macamos, kasama karon sa mga katotohanan
At sa ngayon, ibalik ko kamo kay kapatid na Hermogenes Macarayo upang talakayin ang paksa o ang tema. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Isa po ako ngayon sa mga kasama nyo, mga kapatid na Gistril Macarayo. At sa ngayon, upang ipagpatuloy ang pagtalakay sa paksa o tema, ibabalik ko kayo kang Hermogenes Macarayo. Bago po natin tatalakayin ang paksa o tema natin ngayon, binabati po natin ang mga kapatid po natin sa Luzon, sa NCR, sa National Capital Region, sa Quezon City at sa Region 3, sa Baliwag, Bulacan at sa Region 4A, sa Cavite. Binabati po natin ang isang pamilya na pulis na membro sa PEDM at sa San Jose, Batangas, sa San Felipe, Padre Garcia, sa Lipa City, Batangas. Binabati po natin ang lahat ng mga kapatid po natin dyan sa Luzon. At binabati po natin ang ating General Founder ng organisasyon, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang kasama po natin na isa siyang General Secretary sa organisasyon ng UCAGC, Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyo, ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating Legal Counsel ng PEDM, si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At ngayon, bago natin puntahan ang paksa po natin, kapatid na Dani, ano ba ang kalagayan ng PEDM sa ngayon, mula noon hanggang ngayon? Ang kalagayan o status ng ating samahan mula noong naitatag ito noong December 29, 2023 ay active ang status sa Securities and Exchange Commission. At ito ay na-register noong March 6, 2024 sa number 2024-0301-40032-03. At ang mga layunin nitong samahan natin ay ang pagpalaganap sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo at pag-aaral sa spiritual patungkol sa katapatan, sinseridad, karangalan at pagkamaawain, at ang pagpagaling sa mga taong may karamdaman sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at pagbigay lunas sa mga tao na kailangan ng mga dental na pangangailangan. So yan ang status ng ating samahan ngayon, Brother Macarayo. Oo, at ang isa naman na dahilan bakit itinatag ang relihiyon na PEDM maliban sa pagtulong sa pamamagitan sa larangan sa panggagamot o pagbigay lunas sa mga tao na mayroong nararamdaman na sakit. Ang pagpalaganap sa paniniwala ng tao sa pananalig sa mga tao diyan sa Espiritu Santo. Ito ang isa sa mga layunin na itinatag ang relihiyon na PEDM. At ngayon, unti-unti na lumago o lumaganap ang PEDM, kapatid na Dani, dahil linggo-linggo mayroong umakyat doon sa ating office at gustong sumali sa ating samahan. Oo, at hindi lang dito lang sa Misamis Oriental, kundi pati na sa iba't ibang mga dako sa Pilipinas. At binabati natin kanina pa, narinig sa mga taga-pakinig sa programa po natin, ang mga bagong mga kapatid po natin sa Luzon, o lalo na sa NCR, sa National Capital Region. Kaya nga ito ang katunayan na nagdami ang mga relihiyo, mga tao o magkasamahan po natin na umanib ang mga tao dito sa relihiyon na PEDM. At ang isa naman sa layunin natin ang pagpalaganap sa pananalig sa mga tao sa Espiritu Santo. Pero kung ang pag-usapan natin ang Biblia o ang naisulat sa Biblia tungkol sa sa paniwala diyan sa Espiritu Santo,
hindi ito na madali na ito agad-agad nga tatanggapin. Mayroong basihan. Dahil mayroong mga sinabi o naisulat sa Biblia tungkol sa mga pagtuturo na ang pagtuturo galing sa Espiritu Santo. Kung puntahan natin si Apostol Juan, ang isa sa mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang sinabi niya na isinulat niya diyan sa banal na aklat, kapatid na Jisrael? Ito po at ating pong babasahin dito sa aklat na ang salita ng Diyos sa unang Juan 4:1. Ito po ang nakapahayag, mga kapatid. Mga minamahal, huwag kayong bastang maniniwala sa mga taong nagsasabi nga ang ipinapangaral nila mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga ba sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ang huwad at sinungaling na propeta nga nagkalat sa mundo. So maliwanag sa ating nabasa, kapatid na makarayo, dapat suriin muna natin kung ang kanilang mga ipinapangaral ay nagmula ba sa banal na espiritu o ito ba ay nagmula sa Diyos. Oo. So, sa nabasa po sa Biblia, hindi basta-basta na agad-agad tatanggapin o maniwala sa mga tao na nagsabi na ang pagtuturo nila, ang pangangaral nila, galing sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. Dahil sabi ni, sapagkat ang sabi ni Apostol na si Juan, sabi niya, mga minahal, huwag kayong basta maniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. At ang gagawin, sabi ni sa isang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, alamin muna ng mga tao ang sinasabi nila, ang itinuturo nila, kung nanggaling ba sa Panginoong Diyos. Dahil maraming mga huwad na propeta at sinungaling na nagkalat sa mundo. Ito ang bilin ni Juan na Bautista na isinulat niya diyan sa banal na aklat. At kailangan mag-ingat ang mga tao. Hindi basta-basta agad-agad na sabihan tayo na ang pangangaral galing sa Espiritu Santo itatanggapin na. Kailangan susuriin muna kung totoo ba na nagtuturo lalo na ang Espiritu Santo sa kanila. Sa nabasa po natin sa Biblia. At ang isa naman na pagkakilanlan na ang mga tao na ang sinabi nila totoo, mayroong mga katotohanan sa sinasabi nila, dahil ang Panginoong Diyos ang magpapakita sa mga himala sa pamamagitan sa mga gagawin ng Panginoong Diyos. Mayroon ba po tayong mababasa diyan sa banal na aklat, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na makarayo. Dito sa sabi, Hebrehanon 2:4, ganito po ang nakasabi. At pinagtibay ng Diyos ang kanilang pagtotoo sa pamagitan ng maraming tanda at kahangahangang gawa at iba't ibang himala at kaloob ng ibinigay ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kagustuhan. Yan po ang nakasabi, kapatid na makarayo, na meron talagang himala kung nagpakilala ang Diyos na Espiritu Santo upang siya ay diringgin, at yung himala na yan ay nagsasabi na siya ang totoo. Dahil sa nabasa mo sa banal na aklat, pinagtibay ng Diyos ang kanilang patutuo. Kung magbigay ng patutuo ang mga tao na mangangaral sila, ipinangangaral nila ang mga ang paniniwala nila at sinasampalatayanan nila na lalo na ang Espiritu Santo. Sa nabasa po sa Biblia na ang Diyos ang nagbigay na pagpatibay sa pagpatutuo sa mga tao na nagsabi na sila ay mga lingkod, lalo na sa mga lingkod ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan maraming mga tanda, nga kahanga-hanga, at mga gawa, at ibang himala na kaloob. O, sinong nagbigay? O, kung kaninong kaloob? Kaloob ng banal na Espiritu o Espiritu Santo ayon sa
sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Magpakita siya, ipapakita niya ang mga himala at mga gawa na makikita ng mga tao. Ito ang isa sa mga katunayan na ang Diyos ang magbibigay patutuo sa mga tao, na lalo na sa mga taong nagsasabi na ang pangangaral nila ay galing sa Espiritu Santo. Ang dapat gagawin ng tao, susuriin muna niya bago tatanggapin nga na ang narinig niya na sinabi ng mga tao na sila ay mga sugo o mga lingkod ng Espiritu Santo. Ito po ang nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Dahil ang isa sa mga gagawin sa Espiritu Santo, meron siyang gagawin na pagtuturo sa mga tao dahil meron siyang mga lingkod. Meron ba po tayong katunayan na ipakita natin sa mga at iparinig natin sa mga palaging nakikinig sa programa po natin sa Power Radio at nanonood sa Facebook at nanonood sa YouTube, sa PEDM Universal? Meron ba po tayong mabasa dyan sa banal na aklat, kapatid na Art? Opo, Brad Macarayo. Dito sa ang salita ng Diyos sa Roma City 6, ito nakapayag. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Yan ang nakasulat, Brad Macarayo. Sa nabasa po sa banal na aklat, binanggit ayon ni Apostol na si Pablo na naisulat sa Biblia, mayroong mga lingkod na ang paglilingkod nila, bagong paglilingkod yan sa banal na Espiritu. Mayroong mga taong bagong paglilingkod nila at naglilingkod sila diyan sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. Ito ang katunayan po, mga giliw po namin na tagapakinig sa programa na ito, na mayroong mga lingkod ang Espiritu Santo at ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo magtuturo siya sa mga bagay at doon sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rudy? Mayroon po, kapatid na Macarayo. Dinhi, basahin natin sa banal na aklat sa Juan 14:26. 26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Yan ang nakasulat, kapatid na Macarayo. Babasahin ko ulit sa binasa mo na talata sa Juan 14:26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Sa nabasa po sa banal na aklat, ang Espiritu Santo ay siya ang magtuturo lalo na sa mga bagay. Doon niya ibibigay at ituturo sa mga lingkod niya. At ang isa naman na ipakita sa Diyos, siya ang magpatutuo para mapatibay ang paniniwala ng tao sa pamamagitan ng mga himala at mga gawa na kahanga-hanga. Sa nabasa po natin na nakasulat kanina sa Hebrewhanon 2:4 sa gibasa, sa binasa sa kapatid na ministro, si kapatid na Abilino,
sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang isa sa pinaka-importante at lalo na karapat-dapat malalaman ng mga tao o dapat malalaman ng mga tao na ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa sila. Diyan sa Espiritu Santo, meron ba po tayong katunayan sa Biblia, kapatid na Jisrael? Meron po kapatid na Makarayo. Atin pong papatunayan sa nakasulat sa Cebuano na ang tinawag na Biblia sa Kristuhanong Katilingban. Pero salin po natin sa salita na Tagalog. Ito po ang nakasaad sa Matiyok 6 sa kanyang footnote. Ito po ang nakasaad, ibigay ng Ama ang kanyang pagkabanal at ligaya sa kanyang mga anak at ibig niya tayong ipagkaisa sa kanyang pangalan. Gaya ng Ama at Anak ay nagkaisa diyan sa Espiritu. Ito ang katunayan ng Espiritu. Diyan nagkaisa ang Ama at ang Anak, lalo na sa panahon po natin ngayon. At dapat ito malalaman sa lahat, lalo na sa mga palaging nakikinig sa programa namin at nanonood sa Facebook at sa YouTube sa PEDM Universal. Ito ang mahalaga para sa tao na malalaman gaano kahalaga ang Espiritu Santo lalo na sa panahon po natin ngayon. Ito ang dahilan bakit binanggit ni Juan o Apostol Juan, isang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, na dapat susuriin ng mga tao kung totoo ba ang narinig nila, na sinabi ng mga tao na nagpakilala na sila ay sugo o sila ay lingkod ng Espiritu Santo at ang pagtuturo po nila galing sa Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa kanila. Bakit sinabi ni Apostol Juan? Dahil mayroong binanggit ang ating Panginoong Hesukristo, ang isa sa mga gawain niya, ang Espiritu Santo magtuturo sa lahat ng mga bagay. Paano masusuri ng tao? Susuriin ng tao ang Espiritu Santo kung nagtuturo ba siya sa mga tao at ang narinig nila na nagsabi sa kanila tunay sila na sugo ng Espiritu Santo? Dahil ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa mga lingkod niya. Sa nabasa po natin sa Roma 7:6 at sa nabasa po natin sa Juan 14:26. Ito po ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. At ang malaking tanong, gaano kamahalaga ang Espiritu Santo sa buhay natin? Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon. Meron na tayong napanood sa mga balita sa television at sa Facebook at sa YouTube na nangyari sa mga iba't ibang bansa na nagdigmaan sa panahon po natin ngayon. At nakikita naman natin ang mga balita na napanood po natin at narinig po natin sa mga radio station. Kaya ngayon, susuriin po natin, anuman ang mangyari, ito ang tandaan sa mga, lalo na sa mga nakikinig sa programa po namin ngayon. Ito ang tandaan natin, ang Espiritu Santo mahalaga sa buhay po natin. Bakit? Ang Espiritu Santo, ayon sa ating Panginoong Jesucristo, isang tagapagligtas. Kaya, anuman ang mangyari sa buong mundo at lumala at hindi mapigilan ang nangyaring digmaan ngayon, kung hahantong man sa katapusan sa sanglibutan, ang dapat gagawin ng tao na madatnan ang tao na naglilingkod ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang magtuturo sa kanya. Ano ang dapat gagawin o ano ang gagamitin, at ang tao kailangan tatanggapin o makatanggap siya sa mga ibigay ng Espiritu Santo para ito ang magamit po natin anuman ang mangyari sa buong sanglibutan. Dahil ang Espiritu Santo isang tagapagligtas. Kapatid na Dani, mayroon ba po tayong katunayan dyan sa Biblia? Dahil mayroong marami na umanib na sa relihiyon na PEDM at
iparinig natin sa kanila na hindi sila nagkamali dahil ang Espiritu Santo, kapatid na Dani, isang tagapagligtas. At ang ginawa po nila sa pag-anib nila sa reliyon na PIDM, ito lang ang pagtupad nila sa naisulat sa Biblia na mayroong mga tao na naglilingkod, bagong paglilingkod dyan sa Espiritu Santo. At hindi sila nagkamali sa desisyon nila na aanib sa reliyon ng PIDM dahil ang Espiritu Santo nga paglilingkuran natin ngayon, sa panahon natin ngayon, isang tagapagligtas. At saka sa pagsusuri nila, napatunayan nila na talaga ang Espiritu Santo ay makakausap natin, nga tagapagligtas. Ayon sa ating mabasa sa Aklat ni Juan, sa Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 17, ito ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagmamahal niyo sa akin ay nagbibigay kapangyarihan sa inyo na sundin ang aking mga utos. At hilingin ko sama na ibibigay sa inyo ang isa pang tagapagligtas, ang Espiritu ng Katotohanan o Espiritu Santo, na magiging kaibigan nyo na tulad ko at hindi niya kayong iiwan. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan dahil hindi nila siya makita o makilala. Ngunit kilala niyo na siya ng malapitan dahil siya ay nananatili sa inyo at titira sa loob ninyo. So ito ang patunay na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas. Kaya nga, ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo mahalaga para sa tao. Dahil mayroong kaugnayan ang kaligtasan ng tao pagdating sa araw na, lalo na sa araw ng paghuhukom, dahil mayroon pangako ang ating Panginoon Jesucristo na ang dapat ng tao tatanggapin ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo, kung ang tao ay iniibig niya ang ating Panginoong Jesucristo, tutupad siya sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang isa sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo, hahantong ang tao sa paglilingkod sa Espiritu Santo. Tatanggapin nila ang Espiritu Santo. Oo. At ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang Espiritu Santo isang tagapagligtas. Kaya, kung ang mga tao na umanib sa relihiyon ng PIDM dahil ang pinaglilingkuran ng PIDM ang banal na Espiritu o Espiritu Santo, ang Espiritu Santo naman, ang gagawin niya, ililigtas niya ang mga lingkod niya, lalo na pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang isa sa ituturo ng Espiritu Santo, hindi lang sa mga bagay na ibibigay niya sa mga lingkod niya, sa mga tao na tuturuan niya. Mayroon pa siyang pagtuturo, lalo na sa panalangin. Dahil siya ang tagapagligtas at nagkaisa ang Ama at ang Anak diyan sa Espiritu Santo. Kaya nga, ang Espiritu Santo na ang magtuturo sa mga lingkod niya para iligtas pagdating sa panahon na nangangailangan ang tao sa kaligtasan. At ang panalangin na pakinggan niya, siya lang ang nakakalam. Kaya, dapat susuriin sa tao saan na panalangin ngayon ang tatanggapin o ibigay ng Espiritu Santo doon sa mga lingkod niya. Pero puntahan po natin ang Biblia. Meron bang mabasa po natin sa Biblia, kapatid na Rumi, na panalangin dyan sa Espiritu Santo? Mayroon din mababasa natin, kapatid na Karayo, dito sa aklat ng Judas, yung kabanata 1 at sa talatang 20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang iyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Mayroong panalangin dyan sa Espiritu Santo. At dahil ang Espiritu Santo, isang tagapagligtas at magtuturo siya sa mga tao na naglilingkod sa Kanya, siya ang magbigay ng panalangin doon sa mga magdidesisyon na maglilingkod sila sa Espiritu Santo, lalo na sa mga tao na magdesisyon sila na makikinig sa Espiritu Santo na kakausapin natin, lalo na sa panahon. Pero ang malaking katanungan, saan po natin ngayon makausap ang Espiritu Santo? Meron ng mga nakarinig na mga tao, lalo na dyan sa Luzon, hindi sila nagdesisyon na aanib sa PIDM kung sa salita lang. Meron silang
mayroon silang narinig na nakausap at naipakita ang mga himala at kahanga-hanga na ginawa na ipakita tuwing noong panahon na tinawag namin o tumawag kami sa banal na Espiritu Santo at natulungan po lalo na sa mga mayroong mga naramdaman nila na sakit at agad-agad napagaling sila. At ito ang dahilan bakit nagdidesisyon sila na aanib sa relihiyon ng PEDM. Doon sa Batangas, ngayon, ang susuriin po natin, ngayon, ano ang isa? Kasi naitala sa bylaws, mabasa ito ang dahilan bakit itinatag ang PEDM para maipalaganap ang pananalig sa mga tao diyan sa Espiritu Santo. Ang paninindigan po natin ngayon sa pangangaral po natin, nagpatutuo po tayo na ang Espiritu Santo karapat-dapat na paglilingkuran ng mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil dito na tayo sa napakamahirap na panahon natin ngayon sa kalagayan dahil sa mga nakikita natin sa mga balita sa television at napanood po natin sa Facebook at sa YouTube, lalo na sa mga digmaan nga nangyari, nangangailangan tayo sa tagapagligtas natin ngayon. At ang isa naman na makapagbigay sa gabay ng mga tao para malalaman ng mga tao saan matagpuan ang kaligtasan, lalo na sa panahon natin ngayon na nagkaisa ang Ama at ang Anak, diyan sa Espiritu Santo, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, dahil ang ating Jesucristo mismo ang nagsabi na ang Espiritu Santo isang tagapagligtas at ang isa sa mga gagawin o sa mga gawain ng mga lingkod ng Espiritu Santo ang pagbigay ng Ebanghelyo sa mga tao, sa Ebanghelyo sa Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Bobby? Meron po, mabasa natin, kapatid na Makarayo. Mabasa natin sa King James Version sa Tagalog. Ito po yung nagpahayag sa, mabasa natin sa 1 Pedro 1:12. Ito po. Na ipinahayag sa kanila na hindi na ganang kanilang sarili, kundi sa mga ganang ninyo pinagsisiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga nagsipag-aral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo sa sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Yan po ang nakasulat, kapatid. Mayroong mga tao na ang pangangaral nila sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo at ang katuparan. Yan po ang katuparan sa... ang katuparan tayo na mga ministro ng PEDM, yan po dahil ang pagpatutuo po natin ngayon doon sa Ebanghelyo, sa Espiritu Santo, para ang mga tao mabigyan po natin, lalo na malalaman ng mga tao, dapat malalaman ng mga tao gaano kahalaga ang Espiritu Santo sa buhay po natin ngayon, lalo na sa kalagayan sa panahon po natin ngayon. Kaya nga, ito ang isa na isinulat sa mga apostol, isa na si apostol na si Pedro, na ito ang isa sa mga gawain, sa mga lingkod ng Espiritu Santo, ang pangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo para malalaman ng mga tao dito sa buong sanlibutan na ang kaligtasan ay nandyan sa Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo isang tagapagligtas na nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At kukuha tayo ng isang halimbawa dahil doon sa nabasa po natin, sa binasa po natin sa Hebrew sa 2:4, na mayroong mga himala at mga gawa na kahanga-hanga na ipakita ng Panginoong Diyos sa Espiritu Santo, ipakita ng Espiritu Santo para ang mga tao makakita sa mga kahanga-hangang ginagawa niya at mga himala na ginawa niya. At sa mga lingkod ng Panginoong Diyos, dati na sa panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo, nung nandito pa sa buong sanglibutan sa sanglibutan ang mga tagapaglingkod niya, ang mga apostol,
ayon sa isa sa mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, kung sila ay magsalita, hindi lang sa salita lang, kundi mayroong katunayan, mayroong pruiba na maipakita sa kanila, at ang magpruiba at magpapatunay ang Panginoong Diyos sa pamamagitan sa pagpakita ng mga kapangyarihan o himala. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jordan? Meron po, kapatid na makarayo. Ayon po dito sa banal na aklat na may tatak ang salita ng Diyos na nakasulat po dito sa unang Korinto sa kanyang kabanata 2 at sa kanyang talata 4 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. At nang nangangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na espiritu ang aking pangangaral sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung sa bagay, nagtuturo rin kami ng malalim na karunungan sa mga matatag na kahit hanggang dyan lang ang pagbasa mo, kapatid na Jordan. Opo. Napatunayan na po natin na ang pangangaral ni Apostol si Pablo, sabi niya, at sa mga kasama po niya, hindi sa pamamagitan sa matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao, sa kanila lang. Upang kumbinsihin kayo, sabi niya, hindi namin ginawa yun, sabi ni Apostol si Pablo. At sabi niya, sa halip, pinatunayan ng banal na espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ano ang gagawin ng mga lingkod ng Panginoon, lalo na sa panahon ng mga apostol? Sa pangangaral po nila, hindi sila hanggang sa matatamis na pananalita na batay sa karunungan lang po nilang sarili. Ang ginagamit po nila, ang pangangaral po nila, pinatunayan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinong nagpapatunay? Ang Espiritu Santo mismo. Ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, lalo na sa mga lingkod ng Espiritu Santo, dahil mayroong mga tao na tinuturuan ng Espiritu Santo ano ang dapat gagawin bilang mga sugo ng Espiritu Santo sa panahon po natin ngayon. Sinong magpapatunay at magpapakita ng kapangyarihan? Ang Espiritu Santo mismo. Sa nabasa po natin, sa nakasulat sa Biblia, at nakita ito sa mga tao na nagdesisyon na umanib doon sa Batangas. At hindi lang sa Luzon, pati na dito sa Mindanao, na mayroon ng mga PEDM. Nakakita ang iba, lalo na sa mga bago lang, umanib sa PEDM at nagdesisyon na maglilingkod sila sa Espiritu Santo dahil sa mga himala na ipinakita sa Espiritu Santo. Mahiya po tayo kung ang binanggit po natin dito sa ere hindi totoo. Kaya lahat sila mag-alisan sa PEDM dahil ang sinabi po natin maraming mali at hindi tama. Pero hindi natin ikahiya dahil totoo po ang sinabi po natin. Nagdesisyon sila at nanatili sa PEDM dahil nakita nila ang totoo. So ito ang dahilan, mga giliw po na tagapakinig sa programa namin, na hanggang ngayon hindi kami huminto sa pangangaral. Nagsisikap po kami para matupad po namin ang tungkulin namin bilang isang mangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. At naglilingkod po kami sa Espiritu Santo para ang mga tao maipaliwanag namin sa pamamagitan sa programa po namin. At hindi lang sa programa, kung mayroon mang nais nila na susuriin ang doktrina sa PEDM, haharapin namin ang mga tao na magsusuri at magtanong gaano katotoo ang PEDM. Yun na. At gaano katotoo na ang Espiritu Santo magtuturo at makakausap po natin. Kaya nga, hindi namin ito dinala sa ere kung hindi kami makapagbigay ng katunayan sa sinabi po namin. Pero ano ang dahilan? Bakit marami ang nagdesisyon na aanib sa PEDM, umanib sa PEDM? Dahil totoo po ang sinabi namin na makakausap
At kung humingi sila ng tulong, nagdepende sa Espiritu Santo na makausap ng tao at humingi ng tulong na sila'y tutulungan. Marami namang mayroong nararamdaman na sakit at humingi sila ng tulong sa Espiritu Santo mismo at ginamot sila, napagaling sila, nagdesisyon sila sa nakita nilang kagalingan na sa sarili nila. Ito ang katunayan kung sa panahon pa ng ating Panginoon Jesucristo sa mga apostoles, sabi nila, hindi hanggang sa matatamis na pananalita lang. Ang pangangaral po namin, ginabayan ng Espiritu Santo at pinatunayan sa pamamagitan sa ipinakita ng Espiritu Santo ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, ito ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig, na mahalaga ang Espiritu Santo po sa buhay po natin ngayon, lalo na sa panahon po natin ngayon. At ang isa naman sa ituturo ng Espiritu Santo at ibibigay doon sa mga tao na naglilingkod sa Kanya at makikinig sa Kanya at makipag-usap sa Kanya at pakinggan ang pagtuturo ng Espiritu Santo, tatanggapin ang mga bagay. Ang isa naman sa mga matatanggap ng mga lingkod o mga tao na nais nila, na matanggap nila ang ibibigay ng Espiritu Santo o ituturo sa Espiritu Santo. Ang isa naman na ibibigay niya, walang iba ang mga salita. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani? Mayroon po, kapatid na Makarayo, at ito ay nakasulat sa aklat sa babasahin natin dito sa 17 ng Efeso, Kapitulo 6. Ito ang nakapahayag. At magsikuha rin kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, ang tabak ng Espiritu Santo ay ang salita ng Diyos at ito ay makapangyarihan. Makapangyarihan. At ang binasa mo, ang King James Version, pagbabasahin po ito natin sa Efeso 6:17, ang salita ng Diyos, isuot nyo bilang helmet ang tinanggap niyong kaligtasan. At gamitin nyo bilang helmet ang espada, ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Sa nabasa po natin sa Biblia, ang tabak na ibibigay ng Panginoong Diyos, walang iba. Ang tabak, ito ang salita ng Panginoong Diyos na inihalin tulad ng tabak o espada. Sa kapangyarihan nito, malaking maibigay na pagtulong ng mga tao at ang magbibigay ang Espiritu Santo dahil ang mga salita ng Diyos kaloob ng banal na Espiritu sa Espiritu Santo. Kaya nga, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa mga salita na, sabi sa kapatid na ministro, makapangyarihan. Sa Hebrew 4:12, sa King James Version, sa Cebuano, pagbabasahin, at ito na, makapangyarihan ang salita ng Diyos na inihalin tulad ng tabak o espada. Yon ang salita na ibibigay ng Espiritu Santo sa mga taong makikinig sa Kanya at tatanggap sa mga bagay o sa mga salita na ibibigay ng Espiritu Santo. At ano ang dahilan bakit bibigyan ng Espiritu Santo ang mga tao na tatanggap sa ibibigay niya, lalo na sa mga salita at sa mga bagay? Dahil sa kapangyarihan nito. Sa mga salita na inihalin tulad ng tabak o espada, ililigtas ang tao sa kagutom at sa kamatay at sa digmaan. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jisrael? Ito po, mayroon po tayong mababasa, kapatid na Makarayo, sa Job 5:20. Ito po ang nakapahayag, sa kagutom at ay tutubuson niya, sa kamatayan, sa pakikidigma at sa kapangyarihan ng tabak. Maliligtas ang tao, kapatid na Makarayo, sa pamamagitan ng tabak o salita ng Diyos. Oo. Kaya nga, sa kagutom, sa kamatayan at sa digmaan, ililigtas ang tao sa kapangyarihan ng tabak o espada. Yun ang salita na inihalin tulad ng tabak o espada, ang salita na ibibigay sa Espiritu Santo. Sa kapangyarihan, ililigtas ang tao. Kaya,
karapat-dapat o dapat na ang tao ngayon makapaglingkod siya ng Espiritu Santo at matanggap niya ang mga bagay na ibibigay ng Espiritu Santo, lalo na sa mga salita na ibibigay niya, na ito ang magagamit ng tao pagdating sa araw na mangangailangan po tayo, lalo na sa panahon po natin ngayon, mga giliw po na tagapakinig. At ang isa naman na gagawin ng Espiritu Santo dahil siya ang tagapagligtas, lalo na sa mga tao na maglilingkod sa Kanya at tatanggap sa mga bagay at sa mga salita na ibibigay niya at pakinggan ng mga tao ang ituturo niya at tutuparin lalo na ang mga utos niya na ipagawa niya sa mga lingkod niya ngayon, dahil ang gagawin ng mga lingkod niya magpatutuo ng mga tao na ang itinuturo nila galing sa Espiritu Santo at bahala na ang Espiritu Santo ang magpapatunay sasabihin sa kaniyang mga lingkod o mga sugo sa pamamagitan ng mga kahanga-hanga na mga gagawin ng Espiritu Santo at sa mga gawa na sa paggawa ng mga himala, lalo na sa pagtulong sa mga tao na mayroong mga nararamdaman na sakit. Ito po ang isa sa gagawin ng Espiritu Santo, at ang isa naman, dahil siya ang tagapagligtas na gagawin niya, kailangan na ang tao matatakan ng tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Art? Oo, mayroon po, kapatid na Makarayo. Dito mababasa natin sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. Ito ang nakapayag. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Mayroong tatak ang mga na gagawin, sabi ni Apostol si Pablo. Mayroong tatak na ang tatak ng Espiritu Santo para sa katubusan ng tao. Sa pagdating sa araw na mangangailangan ang tao, mayroong katubusan Ang katubusan ng tao sa pamamagitan ng tatak ng Espiritu Santo. Kaya, ang gagawin ng Espiritu Santo, tatakan niya ang mga tao para mailigtas sa katubusan. Pero, pagdating sa araw na mangangailangan po ang tao, pero hahanap po tayo para mapatunayan po natin na ang Espiritu Santo, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Dito po, babasahin ko po kasi ang binasa niya, hinanap natin ang tatak. Kasi nakita niyo sa background po namin, sa programa po namin, sa screen, sa cellphone niyo, kung nanonood kayo sa Facebook at nanonood kayo sa YouTube, sa PEDM Universal, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mayroong tatak ng Espiritu Santo nabasa sa King James Version. Hindi pa nabasa ang kaligtasan dahil ang nababasa niyo sa kapatid na sa isang ministro, si Art, na katubusan ng tao. Dito, ang salita ng Diyos babasahin ko. Dito sa Efeso 4:30. Ganito po ang nakasaad. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu, Espiritu Santo, ang siyang tanda o tatak na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating sa araw ng paghuhukom. Maliwanag po, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, na ang tatak ng Espiritu Santo para sa katubusan o para sa kaligtasan ng tao, pag mayroong tatak ang mga tao sa tatak ng Espiritu Santo, ang tatak ng Espiritu Santo ang katiyakan ng kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito po ang sinisikap po namin na tutuparin namin ang tungkulin. Kasi ang nabasa sa Biblia, ang kaligtasan na nandun sa Espiritu Santo, nagkaisa ang Ama at ang Anak. At ang gagawin sa Espiritu Santo, tatakan ang mga tao sa tatak para sa kaligtasan o ikatutubos ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Ngayon, saan ba mailagay ang tatak ng Espiritu Santo? Kung saan mailagay? Diyan sa noo
ng mga tao. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo, meron tayong mababasa na ang tatak sa noo na dapat na matanggap ng mga tao ay dito natin mabasa sa pahayag na City 2 at saka 3. Ganito po ang nakapahayag. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay ng Diyos. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos na kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Sa 3, sinabi niya, huwag muna ninyong pansalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ganyan po ang nabasa na kailangan ang pagtatak bago pa ang ihukom ng ating Panginoon. Na dapat ang tao ay matatakan na sa panalangin o sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Oo. At ang tatak naman, diyan maisulat sa noo ng mga tao. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Gaano kamahalaga ang tatak ng Espiritu Santo? At mayroon ba po tayong mababasa sa diyan sa banal na aklat, kapatid na Dani, na ang mapahamak pagdating sa araw ng paghuhukom, tiyak na ang mga tao na walang tatak ng Espiritu Santo sa kanilang mga noo? Mayroon tayong mababasa na prueba na ang mga taong walang tatak sa noo ay hindi mailigtas, Brad Makarayo. Ito ang ating mabasahin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 9, versikulo 3 hanggang 4. At nang silabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. So kailangan ang tatak sa noo sa Espiritu Santo para hindi ka mapahamak kung ibigay na ang kapangyarihan ng mga may kapangyarihan na samantalahin ang lupa, sisirain ng lupa kung wala kang tatak sa Espiritu Santo. So sigurado masasali ka sa mapahamak. Mapahamak ang tao na walang tatak ng Espiritu sa Espiritu Santo diyan sa kanilang mga noo. Kaya mahalaga ang Espiritu Santo sa buhay po natin. Ang mga gawain sa Espiritu Santo, magtuturo siya sa mga bagay, magbibigay siya at magtuturo sa mga salita. Sa mga tao, magbigay siya ng panalangin para ito ang dinggin niya. Tuwing magdasal po ang mga tao at hingina ng mga tao ang kaligtasan na nasa kanya dahil siya ang itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo, nakapalit ng ating Panginoon Jesucristo, at ang Espiritu Santo naman, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, isang tagapagligtas. At ang gagawin niya para mailigtas ang tao, kailangan na tatakan ng tatak ng Espiritu Santo para mailigtas pagdating sa araw ng paghukom. Ito ang tandaan niyo, mga giliw po na tagapakinig sa programa namin. Lahat na makikita natin dito sa mundo ngayon, lahat ito hahantong ng katapusan. Mga bagay, pati na ang mundo na kinalalagyan natin ngayon. Saan po natin mababasa sa Biblia, kapatid na Rode? Niya kapatid na Makarayo, unang Pedro sa iyang kabanata 4, talata 7. Yan ang nakasabi. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Yan ang nakasulat, kapatid na Makarayo. Sa nabasa po sa Biblia, malapit ng katapusan sa mga bagay. Sa nabasa po sa Biblia, ang binasa King James Version. Babasahin ko po ito, ang salita ng Diyos sa 4:7. Sa ganun pa rin na talata. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kahit hanggang dyan lang ang pagbasa natin, mga giliw po na tagapakinig. Sa King James Version, katapusan sa mga bagay malapit na. At dito sa binasa po natin sa ang salita ng Diyos na translation, malapit na ang katapusan sa mundo.
Biblia ang binasa po natin. Kaya, sabi ng ating Panginoon Kristo, matutupad ang lahat na iginuhit at nilagyan ng tuldok sa Mateo 5:17. At ayon sa Apokalipsis, sa pahayag sa 1:3, na ang lahat na mga hula na naisulat sa Biblia, malapit ng matupad. Kaya nga, ang katapusan sa mga bagay o katapusan sa mundo, ito ang mangyari. Malapit na ayon sa naisulat sa banal na aklat na nabasa po natin ngayon at narinig po ninyo na nakikinig sa programa po namin. Kaya, ang dapat gagawin ng mga tao ngayon, hahanapin kung saan mapaglingkuran natin ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan o Espiritu Santo sa pamamagitan sa pagtuturo niya o sa pagbigay niya sa mga bagay o lalo na sa mga salita na kailangan matanggap po natin ngayon. Dahil ang buong mundo na kinalalagyan natin ngayon, mga giliw po na taga-pakinig, hahantog ito sa katapusan. Dahil ito ay itinaan na ng Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom. At masusunog ito sa matitinding init pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, kailangan sisikapin natin na matanggap natin ang lahat na ibibigay ng Espiritu Santo sa mga lingkod niya at matatakan po tayo sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Dito po sa Ikalawang Pedro, Kabanata 3 at sa 5:7 kamadjis hanggang 12. Ganito po ang mababasa po natin na nakasulat sa Biblia. Pakinggan po ninyo mga giliw po na palaging nakikinig sa programa po namin, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ang binanggit po at tinutukoy nito na noon na napahamak at inapawan ng sanglibutan noon sa mga kaarawan ni Noe, dahil hinatulan ito ng Panginoong Diyos ang mga tao na nananahan noon dahil sila ay nakagawa ng mga kasamaan noon. At nananatili hanggang ngayon ang buong sanglibutan at dito po tayo nananahan ngayon sa panahon po natin ngayon. Ano ang mangyari nito? Dito sa city, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy at itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglilipol sa mga taong masama. Dalawang paghuhukom na gagawin ng Panginoong Diyos dito sa sanglibutan. Nung una, inapawan ang buong lupa, ang balat ng lupa, para paglipol sa lahat ng mga masasama na mga tao noon. Hinatulan sa pamamagitan ng tubig, ubaha, ugunaw. Noon, nananatili ang buong sanglibutan. Hanggang ngayon. Pero mayroon ng inihanda ang Panginoong Diyos na isang paghuhukom at ang sanglibutan na ito hahatulan ng Panginoong Diyos. At ang mangyari dito po sa 12, sa 10 hanggang 12, datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Nang sangkalingitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malalaking ugong, at ang mga bagay na sa langit mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang magagawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito anumang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. At ating hinihintay at pinagnanasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Matutunaw at mapupugnaw. Ang buong sanglibutan, ang langit at ang lupa, ay masusunog ito pagdating sa araw ng paghukom. Ito ang katapusan na binanggit, na tinutukoy ni Apostol na si Pedro, na hahantong sa katapusan
sa katapusan, ang mga bagay at ang buong mundo. Kaya, importante para sa tao ang Espiritu Santo sa buhay po natin ngayon na makapaglingkod po tayo sa Espiritu Santo, mabigyan tayo sa mga bagay, lalo na sa mga salita, at ang isa naman na pinaka-importante para sa tao sa panahon natin ngayon, matatakan tayo sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang isa naman na makagawa ng ang sanglibutan hantong sa katapusan, ito ang kadahilanan dahil nababalot ng sumpa ang buong lupa sa Isaias 24:6, at ang tinutukoy naman na sumpa na ito ang makasusunog sa lahat ng mga bagay o sa buong mundo pagdating sa araw ng paghukom. Ikatlong sumpa sa Apokalipsis 11:14, at ang tinutukoy na ikatlong sumpa walang iba, ito ang digmaan sa Isaias 42:25, mga giliw po na tagapakinig. Kaya nga ang dapat gagawin ng tao, madatnan siya na naglilingkod sa Espiritu Santo at natanggap niya ang mga bagay at ang mga salita na ibibigay sa Espiritu Santo para mailigtas pagdating sa araw ng paghuhukom o sa ikatlong digmaan na mangyari sa buong mundo. At hindi natin ito ipakawalang bahala dahil mayroon ng mga palatandaan nangyayari na sinabi na ng ating Panginoon Kristo, Mateo 24:6 hanggang 8, na ito ang mga mangyayaring digmaan, bansa laban sa bansa magdigmaan. At sabi niya sa Mateo 24:21, malalaking kapighatian na darating na hinaharap po natin ngayon. Bago pa mangyari ang ikatlong digmaan, mga giliw po na tagapakinig, makapaglingkod na kayo sa Espiritu Santo para dadalhin po tayo sa banal na Espiritu doon sa bagong langit at bagong lupa sa 2 Pedro 3:13. Kaya nga mga giliw po na tagapakinig, kung sino man sa inyo na gusto nilang susuriin ang doktrina po namin, gaano katotoo ang sinabi po namin, magpunta lang kayo sa main office po namin sa Puro 4 Danau para kakausapin ang mga ministro ng PIDM at magtanong po kayo sa mga kapatid po namin na mga misyonaryo at misyonarya para sila naman ang dahilan para makausap ninyo ang mga ministro ng PIDM. Mga giliw po na tagapakinig, wala naman kaming oras. Sana meron kayong nakukuha na aral sa ginawa po naming paksa ngayon. Wala naman kaming oras. Ito po ang inyong kapatid, Hermogenes Macarayo. Isa naman po si Brother Danilo Nakwa. Ito na po inyong kapatid, Abilino Nabalita Jr. At ako naman po si Arturo Saltarin. At ito naman po si Rudy Camos. Ito naman po, kapatid na Bobby Arado. At ito naman po yung lingkod ulit si Brother Jerry Villacora Amudja. At ito naman po yung kapatid Rumirama Camus. At ito naman po inyong kapatid na Gistril Macarayo. Kami pong lahat ay taos pusong nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsubaybay sa aming programa at nagsasabing magandang gabi sa inyong lahat.